Identity of an individual is rooted on his culture, belief, and history. In the southern part of the Philippines lies a community of artistic, brave, and persistent individuals, the Maranao tribe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. They are known as the people of the lake, since their identity is deeply connected to the beauty of Lake Lanao. Their elegant dresses, aesthetic arts and crafts, vibrant dances, and poetic songs tell a story of how rich and beautiful their culture is. However, behind this rich heritage lies a deeper story. A story about preserving their identity and cultures from generation to generation. This is the story of the Maranao, a story of identity, tradition, and culture that leads to their detachment and disinterest to their roots. Join us as we uncover this story in this special episode of the series Roots of Resilience, Bridging the Past and the Present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakan si Abdurrahman Saik, ikasapul lagu sa sulutan sa Mumungan. Sakan si Umar Pembaya. Ako sakan na si sulutan na Diamudla, sabatan. Kaya malaw na siya kumuguling sabatan. Si Linog Dinala. Si Sobo, malampat ka. Adi di siya kumabubalin sa kaya Juan Bangko. Sakan si Babi Dumayon, sakan si Engineer Babi Dumayon, sakan ni Mantoy kapapantangan na barangay share ng sa iyo Duarada pa. Sakan si Diamade Sakan si Dud Dumrang. Konsel ako sa barangay Batal. Bismillahirrahmanirrahim. Sakan si Madid Manguntong. Sulutan Adir sa Upper Batal. Assalamualaikum everyone. I am Matano Kashafi. And my name is Yusufas Manalogon. I'm Hamimadi Kabalas, a BS Environmental Science student from MSc Main Campus. I am Husnifa Ampaso and I am a fourth-year education student from Mindanao State University, Main Campus, Marawi City. Second si Muhammad Matur Ismail. I am the current civil society organization youth representative and volunteers here in Baloi. Sakan si Anissa Kumayon, magugaling ako sa Batal, Matunggolan ng Norte. I am Manim Limod. I am Rohania Daud. Puna ko sa Mindanao State University, Marawi City. Sakan si Memana si Saro, skill leader iran saya sa Barangay Kadayunan. I am Masud Esmurar. I am from College of Engineering freshman. Katawan ka or kailan miyag start so Maranao community saya sa ingad Mumungan? Kuya, dita ka estimate sudit. Gitu ba yung tiga ka na ikapat pula ako pata wasulutan. Na pagitong tanong to, nagyuto di kaya puno 44 years. Okay na ba yuto ka adun na miyaw na ni mga magatos ragunda. Na adun siya na mga tao na mga Maranao. Nasiad mga Maranao na siad inborn sen suma Maranao. Na kaya pun siya mga Maranao na siya ko line of 1967. So tarong bagan no, Korea utakan na Kinbur. Mga Maranao si mga Kristen na kaubulan. Sa pagkakaalam ko, Maranao community start in Butig.
All in all, entire Lanao region, Lanao del Norte and Lanao del Sur. Diyan sila nag-start yung community ng mga Maranao. Tapos na-spread out dito sa dalawang probinsya ng Lanao tulad ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Yung tanong mo kung kailan, ay hindi ko masasabi kung kailan dahil sa pagkakaalam ko, simula ng pinanganak ko at narinig ko sa mga elders, mga Maranao, na dyan sila nag-start sa butig. Nandyan na yung mga Maranao before di kaming Islam. So, tunay niya pansin kaon balang uno mag-ingad siya na andang siya tao o kuwan. May makapon mang usa pedingon. Baglin andang ataw si ba na bugurun. O mga native siya tao. Mga native siya tao andang siya paging. Yes. Lahat ng mga tao diyan original na diyan sa sa butig. Si mga si magiyagin na tao da kapupunan niya na padakuan. Pure sila din namin nilookon or daw mga pada lugar na si Bumialing. At na mga pada lugar ka, sabi niya makamungupa ma. Giyang gaya mumungan. Ay gaya mga paliman to. Giyang gaya baloy na yung pagisin na si ketoon sa mga native na tito. Giya ingadiyo bapa na kuan. Miya kasagid sa mananakop or miya sakop si kumyaw na panahon like siko panahon ng Espanyol, American or siko Japanese. Na dapat ako po mga kuan gitutulan nila no kami hande so mga lokastan no. Na daya siran sulindir. Ana kuan giya nga kuan matno pero dandi di mo makuan mga Espanyol. Cebu sa kuan coastal area. Niya ka solisino mga apo, naku mga kuan. Ay, mga solisino. Kaso mga Amerikano nasa Marawi. Ano mga apo na mga walera nung guwan eh. Hindi dahil ka naman nagubaw na imapadi. Dera na yung mga kuwan, kasunod. Sibuko kaya tido ko mga ilago. Ito na ilago. Kaya tungan niya siya kaya kuhan niya mga tauron. Okay ato ko Espanyol na dahil inimas ako. Dahil inima ko lunais. Siko kaya pa ka mo Espanyol na din. Subuso Amerikano kay may akaliran sa pagtaw. Sa kaya giya nga demokrasya. Giya Japan. Kata si na kampuiran siya Garrison. Saan pando? Saan sa Garrison? Sa airport. Sa airport to. Ito naman nila. Aso makan. Nasa kumakuma sa mga kung naibul niya pag-istorya na lang. Kira jiriguan na darap na tingin mga taka mga udah kami. Dari kami tingin pa na labuan ng mga padin. Kita kuat. Kita piaga po natin. Piaga po bundi. Sa piaga po naroon na tumabol yung mga dokusakan. Nadyan niya pa na labuan ng padin. Handa ko na experience sa mga Maranao tanong siya mga Maranao o sudah negative ekwaniran si kung mga hapon like positive mga pipiyak. So makan na dabay ni rangun karataan sa mga hapon. Miyaking ginawa isirang utaw si. Minsan penuh, minsan si antaw to so Kernil Kalaw, Amdia Kalaw, Agus si Busran Kalaw. Mga ano to, mga gerilya to. Bulu Batalyon. Nasitaw. Sitaw si Amdia Kalaw, Agus si Busran Kalaw. Na kontra to mga apon. Na minsan pan sisinala dad na bakwan. Ini dari dua. Dad na ikati daw ya pantag sa apon. Tutuliran. Kaya pa ka umasi o mga apon na ni tidaw sila na kutsukwan. Mga Maranao. Ayaw naman mo ba tagaan? Pagulun, patay. Paguluran? Patay. Hindi na natumbuno ah. Anang iyo ta kapakasugot to Maranao gusto. Apo. Kapaka-pre-regular. Gitu. Pagkat mo gusto mga dokostan. Pagkat siran. Pagkat siran. Na ipandapat ka dato gito mga pangyayari na niya katabang sakya shape sa ingada mumungan. Muta niya katabang. Niya katabang how did you stand for your right to defend your homeland? Na gitu. Bigyan sa mga sulutan. Lagi da kuan Mactan si Lapu-Lapu nanam sama na makaririparado kami sa mga pagtaw magato. Magato. Ay. Pamakuan na ina to nila yung mga tapos yung adlo. Ano sana manindiyan sama niya sa dito.
Pag ito sa tao karate pa man, ay sulindir ka sa agama nga, pahamsil lang ngayon sa krus. Rin mo ito, nga na mga kamperan. Ano mga kamperan? Lahat ng mga taga-butik ay handa sila sa pagkikipagdigma. Handa nila ilaban yung bayan namin, yung butik. Sa katunayan, hindi kami na-colonize ng mga Spanish, American, at saka yung Hapon. Lumaban talaga yung mga taga-butik. Pati yung sa history namin, pagka-colonize sa Sulu, tinulungan sila yung mga taga-butik. Kaya nanalo yung mga sultan sa Hulu. Nanalo sila laban sa mga Amerika. We interviewed elders and youth to share their opinions about Maranao culture. Let's hear the thoughts of the elders about this. Laidom yang abu-bugu din, laidom kuda. Nato na yung apekto niyan saya sa pang-subscribe. Pikiran, laido miya baliwalad na, so kapagin tao. Hoy, ito ni makasa na ismul. Miya baliwalad na, laido man isa kani-kaniyang buhay. Laido piya kalipatan no. Kaya sabab sa gingot ada baron siyang natigong da baron siya pa. Sabab udah siya po na miya mikani-kaniyang buhay numan isa. Kaya lipatan yan sa pakasalyan. So, kailangan na dito mapakapundugan kita doon. Dito di ka kada o culture tanong. So, culture tanong na si kong Islam. Dito, hindi wala mga kamudaan, nakakagin yun sa may sarwang. Aron mi no to so kuan at ide nga so raga na may lega na komiki ko sa na bana na puso isa ko kan mga bubutor ka tanwa di pa maki sa mga bubutor na so kapag nagya corona may lenian so mama na niyan tempar so pinalo te kakaji ito tunganira na atasa na ginawairan. Are the effects of these changes in your tribe? Ang epekto ng changes sa aming tribe, paunti-unti na nawawala yung mga culture ng Maranao. Paunti-unting nasasapawan or napapalitan ng modern. Lalo na ngayon sa mga generation ngayon, yung mga nag-aaral, most of them na hindi nila alam yung culture ng mga Maranao before. Ang alam lang nila ay yung sa kasalukuyan na ginagamit ng karamihan sa mga tao. Kaya malaki ang epekto niya. Parang paunti-unti nang nawawala yung culture ng mga Maranao. Kaya ipigilan ako Igira so sabagi na pagpakalipatan niya sa kultur tanong na gintigap kalipatan ko. Kaya ipigilan ako, kaya bu concentrating na so education. Na talagang kada ako kultur tanong Maranao. Kada ka talaga. Adi ni manta Muslim, di makaptiro sa katiro Maranao adi niya gasabot. Niya gasabot ka. Anto na mga di miyag influence kiran. Ito na ano miya kapoon ginana suwantan ino pagkalipatan. Lagi na mga TV, mga laptop, mura-mura tama sa cellphone. Gina ni miya kadidug ko religion ta na Muslim man to. How do you value your culture in the modern era? Lagi nga sulutan, nadid na unaan yan, amadali niya pa sa dari. Ang culture namin, napakahalaga yan sa modern era dahil parang yan ang simbolo ng mga Maranao. Just like sa art, yung okir, yung sarimanok. Pag nakita mo yung sarimanok, ibig sabihin, Maranao, parang Maranao trademark yun. Maranao trademark yung sarimanok. Napakahalaga yun. Kasi pag mawala yun, parang hindi mo na makikilala na siya isang Maranao. Kung ang pananamit niya, pagsasalita niya, yung mga kilos na gawain niya ay nasa moderno na hindi mo na masasabi na siya isang Maranao hanggat hindi siya magsalita ng Maranao. Napakahalaga yun sa aming bilang Maranao. Na tunay message nga ay tunay maptero ka kumakangudan ni Manto naibig man to di matiri man to tiwong kangudan na pisaling bagu na pagusay ran to tukit-tukit to agamiran kadiha do
Nagwama din ang utwa mapadang ang utwa madag nakakukonsentritin ang utwa sarwa. Ati tumuwa din ko madag naguma. Diti tamani pugucet kira. Amara to tolo la. Ngungan tolo la. Bakit ulo din natuwa. Bak mana umaparating ang taagam mga naditi api agwa. Ulo la. Itu ang pagpaginta. Jadi kan di mana swasta edukasyon, Western edukasyon, di niyo pa kanili pati so Arabic. Lagi na ni kuan pamakuan na unos tanwa kuan. Culture pamakuan lagi na ni foundation tanwa kuan. Gina na kuan Arabic. Sa di tanwanan pangalipatan. So culture tanwa marano na susan. Ungwan ulo kas nadnyo sa suaso sa tingat. Sigugan wa pangilabag nito na tidiway na gumigido ka no bu cellphone na taman sa miapitan na din mangilabag sugal. Kahit nasa moderno tayo ngayon bilang Maranao, kung pwede sana ay matuto kayong or mag-research kayo kung ano ang mga culture ng Maranao before para hindi niyo makalimutan or para upang ma-preserve ang ating culture. Kasi yun lang ang palatandaan. Tinatawag tayo na Maranao dahil dyan sa ating culture, dahil dyan sa ating mga practices. Dahil nakatira tayo dito sa around the lake, circumferential places in Lake Lanao. Pag wala tayo dyan, wala yung practices natin sa Maranao, Maranao culture, wala yung lahat, parang hindi tayo matatawag na Maranao. Payo sa mga kabataan ngayon, kahit hindi niyo pinipractice yung mga Maranao culture natin, dialect natin, huwag naman niyo kalimutan. Pwede kayong mag-research, mag-konsulta or magtanong-tanong sa mga elders, ano ba yung mga Maranao? Kasi yun lang ang tanging trademark natin. Bakit tayo tinatawag na Maranao? Now that we've heard the voices of our elders, let's turn to the younger generation and explore their perspective. How would you describe Maranao to a non-Maranao friend? For me, if I want to describe a Maranao to a non-Maranao friend, it's better if I show it for her in an experienced way. I will invite her or him in the kind of event here in Baloy. Example, the entombment event happening every year in Baloy. In that way, he will experience and he will have or she will have an own perspective of what is Maranao and how are them as a people or paano ba sila makihalubilo. In that way, malalaman nila kung ano ba talaga yung Maranao. It shows a unity of pagiging makabansa namin. Napakagandang tignan. Kahit magkaiba kayo ng religion, then you still have the friendship kahit ano pa yan. I describe Maranao as the mga Islamic person. Like, kaya sila nang gilupok sa Diyos kasi namala sila ni Parate ako. Saying that, masupya talaga sa religion na Maranao to my friend. Kung paano ipag-introduce so kapianong Maranao kami. Kung paano kami natututo sa tinuturo ng religion namin sa amin. Actually, my non-Maranao friend din ako. Tipikilay tanong kira na sa mga Maranao na mga titiya. Kasi yung gupa po, gupantanong sila na gu. So, nilunod sa respeto. As long as prespituan kasiran na, prespituan ngayon mambo na. Dito na, one of the example nito sa tanong ko, Maranao to non-Maranao friend. From my own perspective, so if I would describe Maranao to a non-Maranao friend, so I think I would say na Maranao is, pwede din siyang tawagin na social butterfly kasi kahit sino, pwede nila i-friend, kahit sino, pwede sila i-approach kasi, paano man tayong mga maamo. So yes, I think, kasi na-approach niyo naman ako, so I think, I'm a friendly person, so yeah. What can you say about Maranao's clothing? I could say that the Maranao clothing as of now is modernized na po siya, where in fact also the traditional clothing naman is still preserved but na-enhance lang siya. So as you observe, yung mga Maranao clothing na sinusuot ng mga kababaihan or kalalakihan as of now when it comes to
mga events still may changes because of today's era. For me, Maranao from past and now is ang daming nagbago because what is trend ngayon is minimalist. Ngayon makikita mo yung mga damit is either black or white. Pero kung titingnan mo yung mga damit noon, ang daming kulay, red, blue, yellow, and every color have a meanings. Like yellow means sun, red means bravery, blue means silent. So masasabi ko, ang dami talagang pinagbago yung pananamit ng Maranao from colorful to minimalist. So, sa tingin mo, bakit maraming changes sa pananamit ng Maranao sa ngayon? I would say because of the westernized knowledge that we've learned from Western. Kay, if titingnan mo yung dating kultura natin sa Maranao is more on color, but now more on trend and fashion. Maranao clothing, malakas ang bida ng Maranao clothing. Ako ko pagdating sa Islam clothing, di ba kataninan. Pagdating sa Maranao clothing, kupas na just a simple kuan. Niya ka mga lam, niya ka salimot, wearing veil, ganyan, mata si kuan. Naiman to na, so kambang naiman to mga kamudaan na isang niya ka naka-t-shirt, din ni kumbong, napilay buso kuan yan, nakatantanon na sa Maranao na din ka pa kay sukuan. At yung Maranao or sumunta nun sa Islam na, niya kalala talaga, alam natin na bawal yan sa ating mga Maranao or other tribe na di na ito kapakay. Niyag t-shirt na yan ni kumbong na peladya kung sa mga kuwan so niya adapiran so kang mga lao mga non-Muslim so kuwan inada po mga Maranao iman to. Dati nasukapan na kang bubangalata no subuan ni na so tigiran na pahabaan so barat na di pili sa mga wantano mga uratan na iman to generation na so mga kangudaan mga kabataan na ayap kuniran na so trending nga so uso apiats kanya ni barat na apiats kanya no manipis udi na pia bila basa kwan ka pep bila ya kwan ka baka may to na kun gad no to subay ko nga para ka bumakasunod sa uso na dati na kamo bangalatan na so di pilay sa mga kwan Okay, so sa past clothing ng mga Maranao, I would say na they are so conservative. Though ngayon din naman conservative sila, pero as time goes by, pwede tayong maging conservative at the same time maging stylish yung outfit natin. Kung dati, napaka-normal, narinig ko kasi from my mother, pwede sila pumasok na paluluwag na damit. Ngayon, pag yun na yung sinuot mo, ang interpretation na sa'yo ng tao is it's either my activities or event kang pupuntahan. So ngayon, naging stylish na siya kasi napasukan na siya ng influence from other cultures. Yung mga fashion or clothing ng Maranao is medyo naging improve na kasi sa dependihan sa time. Dati na yung mga kasuotan ng mga Maranao is medyo antique. Maptaro akan roon na sumyangaw na akang bubangalaan o mga Maranao agustoy man to na sumyaw na pangailang aro sa mga kapmalong, mga landap, mga lagidanan na ago mga di pangailay sa mga auratiran agustoy man to na kamubangalaan ni Rani man to na mga gito sudiran nitero na mga aesthetic. What can you say about the Maranao's music and dance? Are there any changes to Maranao music and dance? Yes, as for the music, there's a lot of changes. Kasi noon yung music, more on instrument like kolintang, dabakan, and other instrument. Also, the music is more focused on lullaby. Kung paano mo papatulogin yung bata or music about war, minsan for Maranao love. But right now, the music of Maranao more focused on vocal, acoustic like guitar, and sad song about our related also to our culture, which is song more about broken hearted like yung babae kinasal, hindi sila nagkatuluyan ng lalaki at babae, which is cliche ngayon. For me, based sa nakikita ko, wala na talagang pagbabago yung Maranao ng mga dances and songs. Actually, ngayon, mas na-enhance pa siya, mas nakikilala, especially sa mga ibang bansa. My friend kasi ako ng mga Sining Pananadam, ay cultural dance group dito sa MSU, and MSU is so proud of them kasi nakakarating na sila sa ibang bansa
especially sa Malaysia, Indonesia. So, there is so many changes sa mga songs ng Maranao. Like, compare dati na ang gaganda ng mga meaning ng music. Kaya ngayon nagiging namimix na ng mga Gen Z. At saka yung dati na mas nagsisimbolo siya. About san kuma na mapturokan sana kumyangaw na panga toton karoso kasi sayaw mga music mga kambayo dimbubayo kambayo kandarangan kapagunor na imanto na keton ko ni manto so mga music kwan instrumental kapag idida man sa about sa dance or about sa art na tinimak pero kung saan agus sa present natin. Yung man tap kapansin na langon na trending ang mga kapantalo sa Sokmed na grabe sa mga adapt no labor ng mga Maranao kang nagbupian dapat sa mga kuwan na maanagbanag sa kiran bupian sa mga Sokmed na kailita na grabe so manyakin dance video sila nun music video parang di ko nilang talaga dalabutiran to na ituro no Maranao or sa mga kwansa na dalabutiran basta so na happy kiran na so iniran. So sa mga kwan dati so mga music dati na so parang kwans kanya na barat na mga kwans kanya na kung ano meaning yan na meaningful kanya manto na lagi duda nabutapan pagkagawa na pero nabus kanya ni barat na midi na malan na video niran. So how about sa art sa mga Maranao before ago na sa kumyaw na sa mga dalang tarot wikipanta pero iman to muna kwas kanya din diskanyan kuda kwanta no tos kanya to pamana culture to. How would you describe your dialect before? Yung ngayon na may mga other language na naidagdag sa aming mga Maranao. Kasi na may mga other words like language na-influence ng mga Gen Z ngayon sa mga kabataan kumpara noon. The Maranao dialect it has variation kasi. So, hindi na short karamihan like for example, yung Kanyan, Dawang Siyan, yung Uwemba. Actually, the dialect of Maranao is being parang nawawala na. Kasi if tatanungin mo yung mga generation natin ngayon, if may mga alam silang deep words about Maranao, maliit yung may alam. Example, a word is importante. Yung importante is from the words Tagalog. Hindi naman talaga siya galing sa Maranao. The true meaning of importante in Maranao is banganda kainunan. Magturo ako ng busagin na nakatero umyaw na agusuy man to na sumyangaw na di ron pa nga totoon sa mga katero mga madadal makatero mga lagi do ka pa na naroon na di ba mga dadal mo to na suy man to na mga pangatoton ka suka mga Tagalog, English, ago kesaugan. So dialect to din na niya kalala ko na niyan. Niya adala sa mga wata na mamakala sa ingredient bakit niya makala sa ingredient so walay niyan na so mga parents iran na type iran kuwata iran na English man to na mga kangudaan na disibutan ka disiran subut sa Maranao na di man mo subutan ng mga kuwan disiran subut sa Maranao kalangon English. Ang mga Maranao is masyadong malalim yung mga ginagamit nila na pananalita. Well, as of now, sa ngayon, yung mga salitang Maranao is unti-unti nang nakakalimutan dahil sa mga bagong dialect na ginagamit natin which is internationally ginagamit naman yung English at saka yung Tagalog na nahalo sa ating dialect ng Maranao. Are your arts and crafts still evident today? Yes, it's still evident. Example, if you would observe the environment, may mga arts pa rin ng mga Maranao evident. Example, this chair, may mga ukir-ukir. So, we can call that evident pa rin yung arts. About the arts and craft naman is some of the things na arts at saka craft ng isang Maranao culture is nakikita pa naman sa ngayon yung iba, buhay pa naman. Karamihan, mostly is wala na. Tulad ng mga turugan na bahay, which is noon sa mga Maranao culture. Are there any changes to Maranao arts and crafts? For my observation, yes. As I saw yesterday in some videos, yung mga damit natin, especially yung mga Maranao culture damit natin, it's become more fashion. Nag-iba na siya ngayon, hindi yung dating modest na pananamit ngayon. Dahil na rin sa globalization is parang nakakalimutan na yung mga arts and crafts ng Maranao culture.
So how would you describe the culture and the practices of the Maranaos today? Still happening because we the Maranaos don't have this character na kapag yung pinagmulan mo is you have to continue it until next generation. So kung makikita mo yung mga kultura ng Maranao is still happening, yung enthronement na nangyayari pa rin. Do I think that the Maranao cultures are preserved? Yes. Napansin ko dito na ini-embrace pa rin yung mga culture ng Maranao. For example, tuwing intrams na nagkakaroon ng kawatan night, gano'n. What are the effects of these changes in your tribe? Wala rin naman masyado naging changes. Kumbaga na tuwing tuwing may occupation or important event, pinapakita pa rin naman yung mga cultures na nakasanayan dati. Kumbaga, ini-embrace pa rin natin yung cultures natin. So how do you value your culture in the modern era? By showcasing my culture. Example, I'm one of the youth that who like the traditional wearing. So whenever I go out outside, I like to wear malong, and sometimes friends laughing at me. But for me, it's so nice to wear malong outside because it's cool, fresh, and colorful. And for me, that is one of the way I can value my culture because I like to wear malong, I like to sagayan, I like to hearing some bayo sometimes. So, do you think, Kuya, yung mga changes, katulad ng sabi mo na pinapatayo nila yung baka nila na parang modern, effect or impact ba ito ng mga colonizer natin, like the Spanish and the Japanese and American? Yes. For me, wala po siyang impact from the colonizer. But the other culture, the Maranao culture, such as the traditional governance, no? We have before the Dato as our leader, no? Now is we are following the Philippine government system. So we and also the Western style or yung clothing is and also the education, no? The education going back to the Western style clothing is may mga other Maranao people that they embrace the Western clothing from the colonizers. We are the one who's changing. We are sumasabay tayo sa trends, kaya nagbabago din yung kultura. Do you have any messages for our youth about the culture of Maranao? For me, as a youth, it is very important to preserve our culture, not only because yun ang sinabi ng mga matatanda, but it is our identity as a Maranao. We are forever Maranao, and our story as a Maranao is very fascinating if you will learn it. And preserving it to the next generation will make our history so long and continuous. As a SK leader siya sa Barangay Kadayon na tunay message ka sa mga kabataan ni Manto, sa mga Maranao kabataan. So mapturuakan buo na kuano to while tano'y pag-asa ng bayan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan na inutano di punggulalan di tano pungulalan so pagkabi katantanap kabinasarap tano lagi dagi na kuan kasi nastan ng mga Maranao na siyempre bawal tan sa mga kuan so mga why. Through this special episode, we have witnessed a glimpse of the lives of the Maranaos as years and eras pass. All throughout the years, our Maranao brothers and sisters have been fighting for their culture and tradition. The unity they have are indeed indescribable, all for their identity and religion. We may have seen changes in their traditions and cultures throughout the course of time, yet one thing is certain: their love, passion, and pride as a Maranao has preserved the essence and foundation of their religion and identity, shaping individual lives to hold dear to what is theirs. Change may be constant, yet it does not take away the things imprinted inside of you.
May this episode be a reminder to us that no one should ever take away our identity, that embracing our culture, beliefs, and religion is a must to uplift our community. This has been Ober Nicole Montejo, your host for Roots of Resilience, Bridging the Past and the Present. See you again on our next journey. Thank you, Mr. Mahathir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Picture. Thank you. Thank you so much. So, gitu mo, thank you. Salamat, man. Thank you for your time. Picture na. Thank you so much. Wait lang, ah. Picture na kasi ang